Si Blanca Arellano ay pinanganak noong February 6, 1971 sa Mexico. Dati siya nagtatrabaho bilang local tour guide. Pero nang tumama ang COVID-19, bumagsak ang industriya ng turismo sa Mexico. Dahil kumonti ang mga turista, nawalan siya ng trabaho at napilitang maging rideshare driver para lang matustusan ang pang-araw-araw na gastusin. Pero kahit sa bagong trabaho, hindi rin siya naging stable, lalo na pagkatapos ng March 23, 2020, nang ideklara ng Mexico ang isang pambansang health emergency. Tumigil ang mga tao sa paglabas ng bahay, bumaba ng husto ang mga ride request at halos nawala na ng trabaho si Blanca. Dahil dito, karamihan sa oras niya ay ginugol na lang sa bahay at paglalaro ng online games. Sa panahong ito niya nakilala si Juan Pablo Villafuerte, isang lalaking 12 years na mas bata kaysa sa kanya. Si Juan ay isang medical student na nag-aaral ng biology at pharmaceuticals sa Cayetano Heredia University. Bukod sa pagiging masugid na gamer, siya rin ang namumuno sa isa sa pinakamalaking online gaming community sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa gaming group, mabilis sila naging malapit. Di nagtagal, inanyayahan ni Juan si Blanca na maging co-moderator ng community. Dahil may oras siya, masaya niya itong tinanggap. Dahil sa kanilang pagtutulungan, naging madalas ang kanilang pribadong pag-uusap at unti-unti ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang mas malalim na koneksyon. Kahit na libo-libo ang layo nila sa isa't isa, hindi ito naging hadlang para sa kanila. Sa tulong ng kanilang mga screen, ang kanilang virtual na ugnayan ay naging isang long-distance na pag-iibigan. Dahil sa internet, na iraos pa ni Blanca ang isang virtual na birthday party para kay Juan, habang si Juan naman ay nag-record ng maraming kanta na inialay para sa kanya. At matapos ang halos 2 taon ng araw-araw na pag-uusap at kamustahan, nagsimula na silang pag-usapan ang posibilidad na manirahan sa iisang bubong balang araw. Habang mas lalo silang naging malapit, pareho na silang sabik na magkita ng personal. Pero dahil sa kakulangan sa pera, hindi kayang makabili ni Blanca ng plane ticket papuntang Peru. Naintindihan ni Juan ang sitwasyon niya, kaya siya na mismo nag-alok na siya na lang ang pupunta sa Mexico. Dahil dito, labis na natuwa si Blanca. Sabik na sabik siyang ipasyal si Juan sa kanyang bayan at ipakilala ito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pero hindi naging ayon sa inaasahan ni Blanca ang mga nangyari. Ilang araw lang ang lumipas, sinabi ni Juan na hindi na siya makakapunta sa Mexico. Si Blanca na punong-puno ng pananabik ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Dahil hindi na siya makapaghintay, nagdesisyon siyang maglakbay ng mag-isa papuntang Peru para makita si Juan. Para matustusan ang biyahe, nagsimula siyang magbenta ng mga personal niyang gamit. Ibinenta niya ang bisikletang ginagamit niya sa pamamalengke, ilang lumang palamuti sa bahay, ang kanyang kotse na dati niyang ginagamit sa trabaho, at marami pang mga importanteng gamit sa bahay, kasama na rito ang kalan, mga kumot para sa malamig na panahon, rice cooker at kahit ang kanyang mga winter clothes. Sa kabuuan, nakaipon siya ng mahigit kumulang 300,000 Mexican peso. Habang abala si Blanca sa paghahanda, patuloy pa rin si Juan sa pagbibitiw ng matatamis na pangako mula sa kabila ng screen. Sinasabi niya kay Blanca na aalagaan niya ito at magsasama silang dalawa habang buhay. Buong-buo ang tiwala ni Blanca sa kanya, kaya't nagsimula na rin siya magplano ng paglipat ng tirahan sa Peru para magsimulang muli sa piling ni Juan. Nang malaman ng kanyang pamilya ang balak niya, sila ay agad na nabahala. Isa na kasing babae na nasa early 50s si Blanca, na halos buong buhay ay namuhay ng mag-isa at ngayon handa siyang isuko ang lahat para sa isang lalaking hindi pa niya kailanman nakilala ng personal. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Blanca sa kanyang desisyon. Pilit siyang pinipigilan ng kanyang pamilya. Hinikayat siyang manatili sa Mexico kung saan siya ligtas at kasama ang mga mahal sa buhay. Pero iginiit ni Blanca na baka ito ng huli niyang pagkakataon para maging masaya. Kahit puno ng pag-aalala, sa huli ay ibinigay pa rin ng kanyang mga magulang ang kanilang basbas. Pinakausapan nila si Blanca na regular na makipag-ugnayan at agad magsabi kung sakaling may maramdaman siyang kakaiba pagdating sa Peru.
Tumango lamang si Blanca bilang pagsang-ayon at sinabing magiging maayos ang lahat. Ilang linggong lumipas noong July 28, 2022, pinuno ni Blanca ang kanyang mga maleta at nagtungo na sa airport. Buong pamilya niya ang sumama para ihatid siya. Sa daan, niyakap nila siya ng mahigpit at paulit-ulit na pinaalalahanan na mag-ingat. Sinabi naman ni Blanca na huwag silang mag-alala. Plano niyang makipagkita kay Juan sa Peru, maglibot sa ilang malalaking syudad at sa huli ay tumira sa apartment nito na malapit sa dagat. Kinabukasan bandang 2:45 ng umaga dumating si Blanca sa George Chavez International Airport. Si Juan, ang lalaking minahal ni Blanca sa online, ay nandun na at naghihintay para sunduin siya. Dinala siya ni Juan sa maliit na apartment na inuupahan niya sa baybaying bayan ng Juan Chaco. Sa kanilang unang pagkikita, halatang komportable na agad sila sa isa't isa. Kahit hindi pa sila kailanman nagkita ng personal noon, magaan ang usapan nila at walang kahit anong ilangan. Masaya nagpa-picture si Blanca kasama ni Juan at ipinadala ang mga larawan sa kanyang pamilya bilang patunay na ligtas siyang nakarating. Nang makita ng pamilya niya na may sumalubong kay Blanca at hindi siya nag-iisa, kahit papano ay nakahinga sila ng maluwag. Naniwala silang basta kasama niya si Juan magiging maayos ang lahat. Ang unang mga araw ni Blanca sa Peru ay naging maayos naman. Namasyal sila sa tabing dagat. Nilanghap ang sariwang hangin mula sa karagatan at nagpapahinga sa maliit na apartment malapit sa dagat kung saan nakatira si Juan. Dahil sa bagong kapaligiran, mabilis siya nakapag-adjust. Hindi nagtagal, bumili siya ng local na SIM card at inilagay ito sa pangalawa niyang cellphone. Ginagamit ni Blanca ang isang cellphone para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa Mexico, habang isa naman ay para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan niya sa Peru. Dahil may klase pa rin si Juan tuwing weekdays at hindi palagi nasa bahay, kailangan ni Blanca ng Peruvian number para makapag-order ng pagkain at maasikaso mga bagay sa sarili niyang paraan. Pero noong November 7, 2022, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Blanca. Si Blanca, na dati ay lagi nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya araw-araw, bigla na lamang tumigil sa pagte-text at pagtawag. Wala nang updates. Ni wala malang simpleng kamustahan tulad ng nakasanayan nilang gawin. Ang mas lalo pang ikinabahala ng kanyang pamilya ay noong araw ding yon, bigla ring tumahimik ang lahat ng social media accounts ni Blanca. Hindi ito karaniwan para sa kanya dahil dati ay aktibo siya sa online at madalas ibinabahagi ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Sa katunayan, kinaumagahan bago siya nawala, nag-text pa siya sa pamangkin niya at sinabing maayos daw ang lahat sa kanila ni Juan. Sa una ay nakala ng pamilya na baka abala lang si Blanca at hindi lang muna siya nakakasagot. Pero pagdating ng gabi at wala pa rin kahit anong balita, mas lalo silang kinabahan. Buong magdamag, paulit-ulit siyang tinatawagan at tinetext ng pamilya, pero wala silang natatanggap na sagot. Dahil sa matagal na katahimikan, alam nila na kailangan na nilang kumilos. Sa gitna ng kalituhan, ang pamangkin ni Blanca ang naging pinakamasigasig. Malapit siya kay Blanca at agad siyang binalot ng takot nang mawala ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang sinuri ang mga koneksyon sa social media ni Blanca at mabilis niyang nahanap ang contact information ni Juan mula sa profile ng tiyahin. Agad niya itong minessage at umaasang baka alam ni Juan kung nasaan si Blanca. Ilang minuto lang lumipas, nag-reply si Juan at sinabing nawalan din daw siya ng kontak kay Blanca ilang araw nang nakakalipas. Ayon sa kanya, si Blanca raw mismo ang nakipaghiwalay, bumili ng tiket pauwi ng Mexico at posibleng nasa biyahe na pauwi. Baka raw namatay lang ang cellphone nito kaya hindi siya makontak. Para patunayan ito, nagpadala pa si Juan ng screenshot ng huli nilang pag-uusap na may petsang November 7, 2022. Sa mensahe, binati ni Juan si Blanca ng ligtas na biyahe papuntang Lima, ang kabisera ng Peru, at nagbabala rin na mag-ingat dahil kilala ang rotang yon sa mga insidente ng pagnanakaw. Sumagot si Blanca ng isang maikli at magalang na pamamaalam. Sinabi ni Juan sa pamangkin na kapag nakarating na si Blanca sa Mexico, tiyak na magpaparamdam ito muli sa pamilya. Pero sa halip na mapanatag, mas lalo pang kinabahan ng pamangkin. Batay sa pagkakakilala niya kay Blanca, kumbinsido siyang hindi nito basta-basta ititigil ang pakikipag-ugnayan kung totoong pauwi na ito.
Mapa-local man o international na biyahe, si Blanca ay palagi nagbibigay ng update sa pamilya tungkol sa kanyang mga plano sa paglalakbay. Dahil dito, hindi tumigil ang pamangkin sa pagme-message kay Juan, patuloy siya nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Blanca. Sa una, normal pa ang mga sagot ni Juan, pero habang tumatagal ang usapan, naging mainiti na ang tono nito. Hanggang sa dumating sa punto na nagalit na siya, inakusahan ang pamangkin ni Blanca na nangingialam at tuluyang tumanggi na magbahagi ng kahit na anong impormasyon. Dahil sa pakiramdam na wala na silang magagawa, nagdesisyon ang pamilya ni Blanca na kumilos sa publiko. Nagsimula sila mag-post ng mga panawagan sa social media, umaasang may makakakita kay Blanca o makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Mas lalo pang naging matapang ang pamangkin ni Blanca. Ibinahagi niya sa publiko ang mga screenshot ng huli nilang pag-uusap ni Juan at nanawagan sa mga tao na pagtuunan ng pansin ang lalaki. Sa loob lang ng ilang oras, kumalat na mabilis ang larawan ni Juan sa iba't ibang social media platforms. Umani ito ng matinding atensyon at agad na nagpasiklab ng malawakang balita sa media, hindi lang sa Mexico kundi pati na rin sa Peru. Nakipag-ugnayan ang pamilya ni Blanca sa consulate ng Peru at nag-post ng mga panawagan sa publiko. Hinihikayat ang lahat na tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon upang matagpuan ang kanilang nawawalang mahal sa buhay. Dahil sa lumalaking pressure mula sa publiko, napilitan ang mga pulis sa Peru na kumilos at ipinatawag si Juan para imbestigahan kaugnay sa pagkawala ni Blanca. Dumating naman si Juan pero iniwasan niya ang karamihan sa mga tanong. Sa kabuang panayam, nanatili siyang malamig at walang emosyon. Nakatingin lang siya ng diretsyo at hindi man lang nagpakita ng kahit kakaunting pag-aalala. Sa loob ng interrogation room, matigas ang pagtanggi ni Juan. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Blanca. Sinabi pa niya hindi raw niya ito kilala at hindi sila kailanman nagkaroon ng romantic relationship. Sa 73 tanong na ibinato sa kanya ng mga pulis, tumanggi siyang sagutin ang 33 sa mga ito. Nang tanungin siya kung nasaan siya nung nawala si Blanca, ang kanyang sagot ay malabo. Sinabi lang niyang nasa biyahe raw siya at nasa ibang lugar. Pero iba ang ipinakita ng mga security camera. Sa surveillance footage mula sa isang tindahan malapit sa bahay ni Juan, nakita siyang bumili ng bote ng bleach noong November 7, ang eksaktong araw na nawala si Blanca. Sa hindi inaasang pagkakataon, yun din ang huling araw na nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Blanca mula sa kanya. Dahil sa kakaibang pagkakataong yon, agad na napuntang hinala kay Juan. Nawala si Blanca sa misteryosong paraan at siya naman ay nasapo sa camera na bumili ng bleach sa mismong araw at oras nang tumigil ang lahat ng komunikasyon. Dahil sa simpleng kilos na yon, si Juan ang naging pangunahing suspect. Kasabay nito, hayagang nanawagan ang pamilya ni Blanca sa social media at humihingi ng paliwanag mula sa kanya. Habang dumarami ang batikos laban sa kanya, nagsalita si Juan sa sarili niyang social media account. Mariin niyang itinanggi na may romantikong relasyon sila ni Blanca. Ayon sa kanya, pansamantala lang daw niyang pinatira si Blanca at tinulungan ng kaunting pera. Sinabi rin niya na maaaring nagkamali si Blanca sa pag-intindi sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon, marahil daw dahil sa mga isyong emosyonal at psychological. Ipinahayag din ni Juan ang pagkainis niya sa pamangkin ni Blanca dahil sa pag-post ng kanyang larawan sa online na ayon sa kanya ay parang ginawa siyang kriminal. Giit ni Juan wala siyang ginawang masama at wala rin siyang dahilan para magtago. Hindi daw nagtapos si Juan. Itinanggi rin niya na may kinalaman siya sa desisyon ni Blanca na pumunta sa Peru. Giit niya na si Blanca raw mismo ang nagpasya na bumiyahe doon nang walang imbitasyon o anumang napag-usapang plano sa pagitan nila. Pagdating daw ni Blanca sa Lima, dala lamang ang kaunting pera at walang suporta mula sa kanyang pamilya. Ayon kay Juan, binigyan niya ito ng pera para makauwi sa Mexico at pansamantala lang daw niyang pinatuloy sa kanyang apartment. Kapansin-pansin na nang magsimula makakuha ng atensyon sa publiko ang kaso, mabilis na pinalitan ni Juan ang kanyang profile picture sa social media at binura ang lahat ng post na maaring mag-uugnay sa kanya kay Blanca. Samantala, ayon sa investigasyon, malayo sa tahimik at masayang karanasang inaakala ng kanyang pamilya ang naging buhay ni Blanca sa Peru. Ilang araw bago siya nawala noong October 3, 2022, nakipag-ugnayan si Blanca sa isang Mexican airline para humingi ng refund sa kanyang hindi nagamit na return ticket.
Ngunit sinabi ng airline sa kanya na hindi na nila ito maipoproseso. Sa isa pang anggulo, lumitaw ng araw-araw na buhay ni Blanca sa Peru ay puno ng hirap at kalungkutan. Kada linggo, binibigyan lang siya ni Juan ng $22 o kulang-kulang 1,000 sa peso para sa lahat ng kanyang gastusin. Bukod pa rito, sa tuwing kailangan ni Juan na bumiyay papuntang Lima para sa trabaho, napipilitan si Blanca na manatili sa masikip na inuupahan na kwarto at hindi pinapayagan na lumabas. Dahil ayon sa kasunduan nila sa may-ari ng inuupahan, isa lang ang pinapayagan na tumira doon. Pagdating ng October 9, 2022, biglang nagbagong lahat. Sa tabing dagat ng Juan Chaco, Peru, may grupo ng mangingisdaan na nakatagpo ng ilang pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao na nakakalat sa buhangin. Agad nila itong iniulat sa mga pulis. Bagamat sinadyang sirain ang mukha at mga fingerprint ng biktima para hindi ito makilala, napansin ng mga investigador na ang hiwa sa katawan ay sobrang malinis at maayos na para bang ginawa ng taong may kinalaman sa medisina. Ang pinakakapansin-pansin sa lahat, may natagpuan ang mga pulis na buo at hindi pa natanggal na singsing sa daliri ng biktima. Dahil sa natuklasang yon, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Kinumpirma ng pamilya ni Blanca na kapareho ng singsing ang nakita sa daliri ng biktima sa singsing na palagi niyang suot. Sa maraming larawan na ipinapadala niya araw-araw sa kanyang pamilya, malinaw na makikita ang parehong singsing. Isang alaala na may ukit ng personal na simbolo ang singsing, isang bagay na itinuturing niyang pampaswerte at hindi niya tinatanggal sa loob ng maraming taon. Pero may mas malalim pa. Gustong-gusto ni Blanca ang simbolong yon kaya't ipinatato niya ito sa kanyang pulsuhan. Para sa kanya, hindi lang ito alahas. Isa itong espiritual na anti-anting na pinaniniwalaan niya na nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon sa mga pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Bukod pa rito, naalala ng pamilya ni Blanca na mayroon siyang natatanging nunal sa likod. Sa isang nakakakilabot na pagkakataon, natagpuan ng forensic team ang isang nunal sa eksaktong lugar at halos kapareho ng itsura sa mga labi ng biktima. Dahil dito lalong lumalim ang hinala na maaring kay Blanca ang mga natagpuang bahagi ng katawan. Gayunpaman, kailangan pa rin ng opisyal na kumpirmasyon mula sa forensic examination. Di nagtagal noong October 15, 2022, nagsagawa ang mga pulis ng hindi inaasahang pagsisiyasat sa apartment ni Juan. Doon nila natagpuan ang mga bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng unit, kadalasan sa paligid ng kama, banyo at iba pang sulok. Sa pamamagitan ng DNA testing na kumpirma na lahat ng dugo ay kay Blanca. Bukod sa ebidensya ng dugo, natagpuan din ng mga investigador ang ilan sa mga personal na gamit ni Blanca, gaya ng mga toiletry, damit at isang maleta. Ang maleta ay may label na Mexico. May nakasabit ding bandila ng Mexico sa pader at ilang mahahabang hibla ng buhok ng babae na nakakalat sa sahig. Nang suriin ng pamilya ni Blanca ang mga gamit at litrato, kinumpirma niyang lahat ng yon ay pag-aari ni Blanca. Higit pa raw natuklasan sa digital forensic na sa mismong araw na nawala ang communication ni Blanca sa kanyang pamilya, nag-search si Juan sa Google kung paano i-reset ang isang ZTE phone na siya rin eksaktong brand ng cellphone na gamit ni Blanca. Sa parehong panahon, may isang kapitbahay na nagsabing nakita si Juan na paulit-ulit na naglalabas ng tinatayang 8 plastic bag mula sa kanyang apartment. Bukod pa rito, ikinumpirma ng isang kaibigan ni Juan na noong gabi ng November 7, bandang alas 7 ng gabi, tumawag si Juan at humiling ng pabor. Pinasakay siya sa motor papunta sa isang tindahan para bumili ng isang itim na trash bag, sigarilyo at cookies. 30 minuto matapos bumili ng mga gamit, nakita ang motorsiklo na nakaparada sa labas ng gusaling tinitirhan ni Juan. 2 araw ang lumipas, may isa pang kapitbahay na nakakita kay Juan na naglalabas ng isang garbage bag habang palingalinga na parang may kinakatakutan. Nagmamadali siyang lumiko papunta sa isang madilim at liblib na eskinita. Kita sa kanyang mukha ang tensyon na para bang may nanonood sa kanya. Dahil sa mga kahina-hinalang kilos na ito, nagsimulang mangamba ang mga tao na maaring may masamang nangyari kay Blanca. Hindi nagtagal, nakita si Juan na muling lumabas upang bumili ng mga panlinis at mula noon, bigla na lang siyang hindi pumasok sa paaralan. Dahil sa sunod-sunod na ebidensya, opisyal nang iniugnay ng mga pulis ang investigasyon kay Juan.
Nang lumabas ang balita sa publiko, agad siya naging sentro ng matinding galit ng maraming tao. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang medical school kung saan siya naka-enroll. Agad siyang pinatalsik at tinanggal ang pangalan niya sa listahan ng mga estudyante. Samantalang sinamantala na ilang internet users ang pag-usbong ng kaso at nagsimulang hukayin ang nakaraan ni Juan. Natuklasan na noong 2016 may nauna na siyang kaso ng domestic violence laban sa kanyang dating asawa. Nadiskubre rin na may kakambal pala siyang identical twin at para madaling makilala, nagpalagay si Juan ng mga tattoo sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, mariin pa rin itinanggi ni Juan na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Blanca, kahit na patuloy ang pagdami ng ebidensya laban sa kanya. Sa kalagitnaan ng investigasyon, nadiskubre rin ng mga pulis na sa panahon ng hinihinalang krimen, nag-upload si Juan ng mga video tungkol sa human organ dissections online. Nakakabahala dahil ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Blanca ay tumutugma sa mga uri ng organ na ipinapakita sa mga naturang video. Dahil dito, pinaniniwalaan ngayon ng mga otoridad na posibleng kay Blanca ang mga nawawalang parte ng katawan. Dagdag pa sa mga ikinakabahala, iniulat ng isang investigador na habang may kaugnayan si Juan kay Blanca, palihim din siya nakikipagkita sa isa pang babae. Ipinapahiwatig nito na maaring peke o pandili lang lamang mula sa simula ang mga sinasabi niya na pagmamahal kay Blanca. Naniniwala ang mga investigador na nagtagumpay si Juan na maakit si Blanca na pumunta sa Peru, isang lugar kung saan wala siyang kaibigan, pamilya at sinumang maaasahan. Pinaniniwalaan din ng mga otoridad na matapos niya mapatay si Blanca at inalis ang mga laman loob nito, ay ibinenta niya ito sa black market. Malaki ang posibilidad na inakala ni Juan na ang pagtapon sa mga labi ni Blanca sa dagat ay tuluyan na itong mawawala at walang magiging ebidensya. Ngunit hindi niya inaasahan na lalaban ng buong tapang ang pamilya ni Blanca upang hanapin ang katotohanan at hindi susuko anuman ang mangyari. Sa wakas, noong October 17, 2022, inaresto ng pulis si Juan. Kinumpirma nila ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-check sa isang natatanging tattoo sa kanyang katawan upang matiyak na hindi siya nakipagpalit ng pwesto sa kanyang identical twin na kapatid. Sa oras ng pag-aresto, may kasama si Juan, isang 26-year-old na babae. Sinabi ng babae sa mga otoridad na nagkakilala sila ni Juan sa online. Nagdi-date na sila ng halos isang buwan at wala siyang alam tungkol kay Blanca. Nang tanungin niya si Juan tungkol sa babaeng biglang sumikat sa internet, sinabi lang ni Juan na si Blanca ay isang kaibigan mula sa Mexico. Kinahapunan din yon opisyal na inanunsyo ng Criminal Investigation Unit ng Peru na nakalap na nila ang sapat na ebidensya na magpapatunay na magkasama ngang nanirahan si Juan at Blanca sa iisang apartment. Sa lugar ng insidente, nakakita ang mga investigador na maraming bakas ng dugo na nagpapahiwatig na posibleng inatake si Blanca bago siya nawala. Kaugnay naman sa mga bahagi ng katawan na napadpad sa dalampasigan, kinumpirma ng forensic analysis na kay Blanca ang mga yon. Batay sa mga nakalap na ebidensya, pormal na kinasuhan si Juan ng human organ trafficking at aggravated murder. Samantala, habang iniimbestigahan, napansin ng mga pulis ang kakaibang kilos ni Juan at paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Nakakita rin ng mga otoridad ng backpack na puno ng pera sa kanyang apartment. Nang tanungin siya tungkol dito, sinabi ni Juan na hindi raw sa kanya ang bag. Ngunit agad itong pinabulaanan ng kanyang kasintahan na nagsabi na tiyak na kay Juan ang naturang bag. Iniiwasan o diretsahang tinanggihan ni Juan ang maraming tanong na may kaugnayan sa kaso. Sa kabila ng ilang oras na pagtatanong, tumanggi siyang magbigay ng anumang makabuluhang sagot. Ilang araw lang lumipas noong October 22, 2022, inilagay si Juan sa solitary confinement habang hinihintay ang kanyang paglilitis, na may paunang panahon ng pagkakakulong na itinakda na 9 na buwan. Sa panahong ito, madalas siyang magreklamo tungkol sa kanyang kalagayan. Sinasabing nahihirapan siyang magbahagi ng banyo, matulog sa sahig at magkaroon ng limitadong oras para maligo. Nang tuluyang magsimula ang paglilitis, nanindigan si Juan sa kanyang orihinal na salaysay at tumangging baguhin ang kahit na isang detalye. Iginiit niya na ang kotse na may mga bakas ng dugo na natagpuan sa kanyang apartment ay binili raw niya ng second hand at hindi niya raw alam na may mantsa na ito nung binili niya. Sinabi ni Juan na pinahiram niya ang apartment kay Blanca at posible may ibang taong dinala ito roon, isang taong maaring siyang pumatay sa kanya.
Ngunit sa puntong yon napagpasyahan na ng korte na si Juan ang responsable sa pagkamatay ni Blanca at hindi tinanggap ang alinman sa kanyang mga paliwanag. Makalipas ang ilang panahon noong February 2023, ang mga labi ni Blanca ay naibalik na sa Mexico. September 12, 2023, hinatulan si Juan ng 35 years na pagkakakulong at pinagbayad ng $15,000 o kulang-kulang 800,000 sa peso bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Sa kabila ng hatol, patuloy pa rin iginiit ni Juan na siya ay inosente. Ani niya, winasak ng kaso ang kanyang buhay, reputasyon at maging ang kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ayaw na niyang mabuhay pa dahil wala na raw siyang paraan upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ayon kay Juan, ang paratang ay nag-ugat lamang sa kanyang background sa medisina. Umaasa pa rin siya na masusing imbestigahan ng mga pulis ang kaso at mahuhuli ang tunay na salarin. Sa kabuuan ng mga nangyari, ang kaso ni Blanca ay hindi lamang isang trahedya ng isang babaeng nabulag sa pag-ibig. Isa rin itong mabigat na paalala tungkol sa mga nakatagong panganib ng mga relasyon nagsisimula sa likod ng maliliit na screen ng ating mga cellphone at computer. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!